Nanawagan at kinundina ng mga kongresista ang paggamit ng mga peking account sa social media para ipagtanggol ang dating Pangulo at magpakalat ng mga maling impormasyon tungkol sa nalalapit na halalan. Kumuha tayo ng detalye kay Zai Chua live mula sa Batasang Pambansa. Zai! Yes, Princess, marin ngang kinundina ng dalawang mambabatas ang mga disinformation online para impluwensyahan ang resulta ng darating na halalan. Banta sa demokrasya at pagmamanipula sa 2025 midterm elections. Ito ang paniwala ng dalawang mambabatas sa gitna ng lumalaganap na maling impormasyon at peking accounts online. Maring kinundina ni House Deputy Speaker at Quezon 2nd District Representative David J. Suarez ang pagmamanipula umano ng fake pro-Duterte accounts sa social media. Ang buwelta nito ni Suarez ay kasunod na ulat ng isang international news agency na paggamit umano ng mga peking accounts para purihin at depensahan si dating Pangulong Rodrigo Duterte at impluwensya ng publiko sa usapin ng halalan. Aniya, taktika ito ng weaponization ng maling impormasyon upang pahinain ang demokrasya sa bansa. Tinatayang isa sa bawat tatlong account o 1/3 ng mga social media account na nagpo-post umano tungkol sa pag-aresto kay Duterte ng International Criminal Court o ICC ay peke. Ayon sa Israeli tech firm na Sayabra, halos 45% ng mga diskurso tungkol sa halalan ay mga peking accounts gaya ng bots, fake profiles at bayarang influencers. Paliwanag ni Suarez, ang mga disinformation ang unti-unting sumisira sa tiwala ng publiko sa gobyerno at kumikitil sa tunay na boses ng katotohanan. Umapila si Suarez sa social media platforms tulad ng Meta, X at YouTube na tugunan ang problema ng mga fake accounts at paigtingin ng kampanya sa digital literacy upang matulungan ang mga Pilipinong matukoy at labanan ng online manipulation. Hinikaya din niya ang mga kandidato na itaguyod ang malinis at tapat na halalan. Nauna nang nanawagan si Senior Deputy Speaker Aurelio Dong Gonzales Jr. ng hakbang para protektahan ang mga botante mula sa digital deception at pagmamanipula ng mga issue na maaaring makaapekto sa resulta ng eleksyon. Yes, Princess, magkasabay ngang hinimok ni Suarez at Gonzales ang mga ahensya ng gobyerno tulad ng Department of Education, Commission on Higher Education at Department of Information and Communications Technology na gumawa ng National Digital Literacy Program upang matulungan ang publiko na labanan ang mga peking campaign online. Mula dito sa Kamara para sa totoong balita sa Bagong Pilipinas, Zai Chua, Congress News. Maraming salamat, Zai Chua.